Kapag nanganak ka na, kailangan nakalipat na kayo dahil hindi na tayo kakasya dito sa bahay. At syempre, kailangan mga magulang mo ang mag-alaga dyan sa bata na yan para makabalik ka na agad sa trabaho. Itago na lang natin siya sa pangalang Thea at tawagin naman nating Anton ang karelasyon niya sa loob ng 5 taon. 24 years old si Thea at 29 naman si Anton at dito na sila tumutuloy ngayon sa pamilya ni Anton simula nung siya ay nagbuntis. Sa unang 3 buwan ng pagbubuntis ni Thea, lahat ng pangangailangan niya kagaya ng check-up, vitamins at laboratory ay siya ang sumagot. Dahil wala pang trabaho si Anton noong mga panahon na yon, pero nung nakapagsimula naman siyang magtrabaho ay grabe naman ang effort niya sa pag-OT. Pero kung ang pag-uusapan ay moral support at pag-aalaga ay wala talaga siyang napapala kay Anton. Mabuti na lang at nakatapos ng pag-aaral si Thea at lumaki din siya bilang independent at hindi rin sila nakakakuha ng kahit na anong tulong galing sa pamilya ni Anton. Kaya sinikap ni Thea na mabili niya ang lahat ng pangangailangan nilang mag-ina habang sumasahod pa siya at hindi pa siya nahihinto sa pagtatrabaho. Minimum lang ang sinasahod ni Anton pero maganda naman ang kinikita ni Thea dahil maganda ang kanyang trabaho kaya ipinaako sa kanila ang ibang gastusin sa bahay ng biyenan niya. Ultimong pagkain nilang dalawa ni Anton ay si Thea ang bumibili dahil mahilig daw manilip ang kapatid ni Anton na pangalawa na kasama nila sa bahay. Parang ang tingin sa kanila ng kapatid ni Anton ay palamunin lang silang dalawa pero ang totoo ay hindi naman nakakatulong sa kanila na doon sila nakatira. Dahil halos ganoon din naman ang gastos nila kung uupa na lang sila ng bahay kaysa sa binabayaran nila sa bahay ng biyenan niya at sila pa ang nagiging tagalinis. At hindi naman daw sa pagmamalaki pero kahit hirap na siya sa pagtatrabaho at umabot na ng 8 buwan ang kanyang tiyan ay pinipilit niya pa rin na pumasok. Dahil pinilit niya talaga mabili ang lahat ng pangangailangan nila ng anak niya dahil wala naman daw siyang inaasahang tulong na galing sa pamilya ni Anton. Ayaw niya rin na may maisumbat sa kanya at ayaw niya rin na mahawakan siya sa leeg at the same time ay tumutulong din siya sa kanyang mga magulang. Medyo napaaga lang ang paglilib ni Thea dahil 34 weeks pa lang ang kanyang tiyan ay na-admit na siya sa ospital ng dahil sa sobrang stress. Wala din siyang kahit isang pinagsabihan ng mga sama ng loob niya dahil pinoprotektahan niya pa rin si Anton sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya pa rin itong mapintasan. Kahit paminsan na kapag naisipan ni Thea na magsumbong kay Anton na ganito ang ginagawa ng kapatid niya ay silang dalawa lang ang nag-aaway dahil ang palaging sagot lang sa kanya ay bakit kailangan mo pang pansinin. Kaya gustong-gusto nang umalis ni Thea sa bahay ng mga magulang ni Anton nang dahil sa sobrang sama ng ugali ng mga kapatid niya. Pero kung tutuusin, hindi naman dapat sila ang pakisamahan kundi ang kanyang future mother-in-law. Kaya halos mawala na ng gana si Thea na umuwi sa bahay ng biyena niya lalo na kapag pagod siya galing ng trabaho at puyat. Pagkatapos ay dadatnan niya ang mga kapatid ni Anton na nakasimangot na lang sa kanya magdamag. At kahit na noong malaki na ang tiyan ni Thea ay siya pa rin ang nagiging tagalinis ng bahay ng biyena niya dahil sobrang kakalat ng mga pamangkin ni Anton. Tuwing hapon kasi ay umaalis sa mga kapatid ni Anton na tuuwi naman ang biyena niyang babae sa gabi at ayaw niyang darat na ng bahay niya ng makalat. Dahil kung hindi ay bubungangaan lang nito si Thea kaya kahit hindi niya na halos kayang kumilos ay pinipilit niya pa rin na maglinis. At kahit noong nagtatrabaho pa si Thea ay mas gusto niya pang gamitin ang motor nila sa paghatid sa kanya sa trabaho kaysa manghiram ng sasakyan sa pamilya ni Anton. Dahil sa tuwing ginagamit nila ang sasakyan ni Anton ay grabe makasilip ang mga kapatid niya kung pinalitan ba nila ang gasolina. Na parang wala man lang konsiderasyon ng mga kapatid ni Anton na sobrang laki ng tiyan niya at hirap na siyang mag-commute at magmotor. Sobrang nahihirapan na makisama si Thea kaya nagpaplano na sila ni Anton na bumukod at isasama niya na lang sa uupahan nila ang kanyang mga magulang para may mag-alaga sa kanya at sa kanyang magiging anak. Dahil ang totoo ay kailangan talaga makabalik ni Thea agad ng trabaho dahil hindi naman kakayanin na sinasahod ni Anton na buhayin silang pamilya. Pero sa tuwing binubuksan nilang dalawa ni Anton ang usapan tungkol sa kanilang pagbukod ay parang ayaw naman silang payagan. Ramdam din naman ni Thea na parang ayaw silang paalisin sa bahay ng biyenan niya pero hindi niya makakalimutan ang sinabi ng biyenan niya nung siya ay 3 buwang buntis pa lang na dapat kapag nakapanganak ka ay nakalipat na kayo dahil hindi na tayo kakasya dito sa bahay. At syempre dapat mga magulang mo ang mag-alaga dyan sa bata para makabalik ka na agad sa trabaho. Na parang ang gusto sa kanyang isagot ni Thea ay apo mo rin naman ito pero hindi niya na lang yun minasama. Dahil yun naman talaga ang plano nila na lumipat na ng bahay kahit sobrang laki ng bahay ng biyenan niya at meron silang mga kanya-kanyang kwarto. At lahat ng mga karanasan ni Thea sa pamilya ni Anton ay hindi niya naranasan sa pamilya ni Thea dahil sobrang bait ng pamilya ni Thea kay Anton. Na halos parang mas mahal pa nila si Anton kesa kay Thea kaya sa tuwing nag-aaway sila ay si Anton ang kinakampihan ng kanyang pamilya. At sabi nga ni Thea hindi naman daw siya nagmamalaki pero para sa kanya ay hindi niya deserve na magtiis sa ganitong klase ng sitwasyon. Kaya ang tanong ko lang po ay tama po ba na binigyan ko ng ultimatum ang live-in partner ko na kung ayaw niyang sumama sa amin ng anak niyang umalis dito ay hindi ko na siya pipilitin. Pero wag siyang umasa na dadalhin ko pa ang anak ko sa bahay nila. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. At ang sagot ko naman sa tanong mo ay oo naman dahil pagbukod naman talaga ang susi dahil kahit nga magkakamag-anak pag pinagsama-sama mo sa iisang bahay nag-aaway-aaway pa rin. Dahil sinabi ng ating letter sender na malaki din naman ang ginagastos nila sa bahay ng in-laws niya kaya mas okay pa na bumukod talaga sila dahil tatahimik yung buhay nila pare-pareho. Pero meron lang akong isang maiksing point of view sa kwento na to. Dahil 2 beses niya kasing sinabi na wala silang
inaasahan tulong galing sa pamilya ni Anton. Kadalasan kasi nagiging topic natin ay yung mga anak na inuobliga ng kanilang mga magulang na tulungan sila kapag sila ay napalaki na. Pero baliktarin naman natin sa kwento na to kung obligasyon ba ng pamilya ni Anton na tulungan nila si Thea at si Anton bilang magjowa. Para sa akin kasi yung salitang tulong, yun yung kusang loob na ibinibigay, kumbaga kahit hindi mo hingiin. Halimbawa na lang natin yung sinabi niya kanina na si Thea pa ang bumibili ng pagkain nilang dalawa ni Anton. At para sa akin, wala namang masama doon kasi kayong dalawa naman yung kakain at kagaya nga na sinabi mo, maganda naman yung kinikita mo, medyo malaki yung sweldo. Siguro kung sino yung may obligasyon na mag-provide sa'yo ng bahay at pagkain pati bangangailangan yung mag-ina, walang iba yon kundi si Anton. Saka syempre para sa akin, tama lang din naman yun na kapag nanghiram tayo ng sasakyan, ay palitan natin ang gasolina. Minsan nga pag nanghiram ako ng sasakyan sa kapatid ko, kahit konti lang yung gasolina, pag sinuli ko, full tank na. Kasi syempre, di ba, nakalibre na nga tayo ng car eh. Gusto pa ba natin pati gasoline? Kumbaga, pag napahiram ka na sasakyan, konsiderasyon na rin namang matatawag yon. At pag pinalitan mo yung gasolina, parang konsiderasyon mo na rin yun sa kanila, di ba? It's a tie.